commander-in-chief ang ano doon. So bakit nakipag-usap naman si Browner doon? Ano problema kasi yung AFP nga, naging politika na. Binaboy eh. Pati ito mga general binaboy. Ang problema natin, ano, excuse me, yung mga nagrarally, in-expect ng mga nagrarally, ng mga Pilipino, na tatayo ang AFP tsaka PNP. Ang problema, ang chismis, nabayaran. No? Whether there is proof or not, ang chismis may nabayaran. Ngayon, kung nabayaran yung mga general, bakit mag-o-order yung mga general na mag-withdrawal of support? Eh, bayad eh. If that is the assumption, bayad. Now, kung yan, bayad, ngayon yung mga susunod, baka bayad din yung mga lower ranking generals. Or, nag-ambisyon ng pwesto. Kasi, aalis na rin itong mga to. Senior na, mariretire na. So, nakatutok na dapat, aso ka, aw. O, ganon. Para, tututok ka eh. Ang problema ngayon, yung mga kernel, naghihintay rin ng posisyon para maging one star, karoon ng brigade, ganon ba? Eh wala na, down the line, hanggang yung BATCOM, yung mga lieutenant colonel, naghihintay, nakapila, magkaroon ng schooling, CGSC, abroad schooling, o kaya magkaroon ng posisyon, BATCOM. O sino ngayon ang pag-asahan ninyo? Major, down the line. Down the line. Kaya walang problem. Kaya yun yung ano natin. Ngayon, ang sinasabi ko sa vlog ko, as per experience, no? Anin lang kami nandoon at isang retired na General Luga. No? Luga. Ano yan? Alis na? Personnel. House Speaker Martin Romualdez personally conveyed the news to AFP Chief Romeo Browner Jr., emphasizing that soldiers remain a top priority. Congress has ratified a bicameral report on the 2025 budget proposal, which now awaits President Ferdinand Marcos Jr.'s formal approval to become a law. Kindly convey to the AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that. Yes, sir. We will always deliver. You are top priority, sir. Priority, 35 billion. Paano yung modernization? Nako, niloloko kayo. AFP, niloloko kayo. Ang tama, makinig kayo sa taong bayan. You want modernization, you listen to the Filipino people. I, for one, will make sure that you get 1 trillion. Because paglalaban namin yon, you want a modernized armed forces, you want defense industries, you want every region meron tayong industriya making whatever military equipment or related, 1 trillion for the next 10 years, doable for another 10 years, or 20% of annual budget, whichever is higher. Now, kung yung 4.5 trillion na kinikita ng gobyerno, madoble natin, 9 trillion, 20% of that is 1.8 trillion. Mag-isip kayo. Wala sa Congress o wala sa Senado ang magpo-propose niyan kasi panay bulsa nila ang iniisip nila. Walang basta takutin na pride ng Pilipino, yung armed forces namin. Tignan niyo yung mga fighter namin, tignan niyo yung mga ano namin. Yung mga bomber namin, tignan niyo yung mga missiles namin, submarine namin, tignan niyo yung mga barko namin, tignan niyo yung mga reservists namin, armado lahat, yung ganun ba. Pero it begins with one, unite Filipinos. And push this country forward. Doon, you unite Filipino people. You better understand your powers. You better understand what you are hoping for. Anong bansa ang gusto nyo? Hindi yung bansang ganito. Bansang iniwan, korap, bangag, komunista, abusado, hindi pantay-pantay ang batas. Pagka kinonsonada ka, yari ka.
Kahit presidente ka. Pagka vice-presidente ka, impeach ka. Mantalang lahat kayo dyan magnanakaw. Klaseng batas yan ng mga politiko. Batas ng mga abusado. Babalik na rin, tatakutin taong bayan. Kayong mga Pilipino na tanga. Kayong mga Pilipino na walang sariling paninindigan. Sumama kayo dyan sa mga, na yan, ma-exile kayo. This will be over in a matter much earlier than you think. Kitang-kita eh. Hindi ka naman dapat makita mo talaga eh. Kitang-kita, buong mundo na nga eh. Nagraralin Pilipino. Never before. Nangyayari ngayon. Never before in the history of this planet Earth. No? I don't know about the universe, pero I'm sure of this planet Earth, itong planeta na to, na ang isang tao ay pinagdiwang ng milyon-milyon na tao all over the planet ang birthday niya. It shows he is a good man. Kahit saan nyo daanin. Yung mga nagsasalita ng naratibo na walang niya yan, magnanakaw yan, kakampi ng mga drug addict yan, maghunos dili kayo. Huwag kayong masyadong magganon kasi ma-identify kayo at pag umikot ang gulong, black sa inyo. Ay yung taong bayan ang huhusga sa inyo. O tsaka kayo, mga bayad kayo. Bayad kayo. Baka nakakita ganun karami. Tanungin nyo nga sarili nyo. Tanungin nyo. Kayo, mag-birthday kayo, nag-greet sa inyo. Sa akin, may mga 800, 400, ganun. 400, 800 na katao, nag-greet sa happy birthday, happy birthday. Ito milyon eh. Milyon-milyon na tao. Buong mundo. Imagine that. Tapos sinasabi pa, bring him home. Imagine. Isa yun. Never before in our history, in the planet's history, in the planet's existence, mula nung panahon ng Egyptians, earliest Sumerians, earliest civilization, hanggang ngayon, caveman, walang mga nagsasabi, happy birthday, Tatay Digong, wala. Ito lang, ngayon lang. Di ba? Pangalawa, walang tao sa buong mundo ang tinayuan ng ganong karami na mamamayan. Tinayuan eh. Kaya hindi nyo masisisi, ginalit niyo yung taong bayan eh. Tinatayuan siya. Or we will change the government. Kaya nagdedelikado kayo, BBM and everyone around BBM, nagdedelikado kayo. The time of reckoning has come right at your doorstep. Parang Parang yung tribulation. You will know when it is there, right at the doorstep. It is like a woman giving birth. You will feel the contraction, yung labor pain niya, mas madami, mas frequent, and it has come. Yung dami ng tao, never before magraling ganong karaming tao. The only situation, the only person in history na ganong karami ang tao. Nahanip yun. Kaya nga, kahit saan nyo daanin, this person must be a good man. Parang yung sinasabi nun eh, this person must be a good man. Kasabihin yung crimes against humanity. Nag-iiyakan ng Pilipino. Crimes against humanity. Kaya nga, grabe. That's why, good luck BBM and the people around you. My advice is, kung meron kayong nakikita na respeto sa taong bayan, may nakikita kayong respeto sa katotohanan, katwiran, at katarungan, no? Umalis kayo dyan sa gobyerno yan kasi madadamay kayo. And the people will not be forgiving, no? Galit eh. Sobrang galit. Okay, basahin kayo ibang komento, no? Doon sa kanina, hindi ko nabasa eh. Shalane Armor,
Selaine, ano yan? Sheila May Amor. Magandang gabi, Tariray! Puso mo. Tariray, love you. Puso mo. Thank you. Puso mo. Kaya nga, magre-resign ako sa FGF. Oh, effective immediately, I resign as Supremo of FGF. Effective immediately. For health reasons that I cannot control, which the doctors only can control. Effective immediately, I am tendering my resignation as Supremo of FGF. And the next one, you take charge. No? Meron naman tayong listahan. No? You continue the fight. When the last push is needed, I will be there. Hopefully, I'll be there. I will undergo medical procedures. And hopefully, palilipasin ko lang muna ngayon at bukas hanggang sa a few days of April, then I will have the procedure. I'll rest myself muna. Yon. That's why I cannot command, I cannot be a burden to the organization. And you have to be there. So, Commander Bukay, mga commanders, generals, kayo na muna ang take charge. Alagaan niyo yung grupo. Make sure na hindi mapahamak yung grupo. At the same time, make sure na yung grupo ay poprotektahan ang mga tao, ang mga pamilya. The original purpose of Filipino Guerrilla Forces is to protect the Filipino people. Now, when you protect the Filipino people, you stand up for the Filipino people. AFP, PNP, you better stand up for the Filipino people. Kung hindi, you will be obsolete. FGF will stand for the Filipino people. No? And kung ako'y nasa ospital, babangon ako sa hudyat. Bababa ako. Para or kaya, magsasalita ako. Doon mismo, ingay siguro doon. Masita ako ng doktor. Shh, gano'n. Lalabas ako. Lalalive ako doon sa labas ng ospital. Para lang mag-declare para sa taong bayan. So, I'm tendering my resignation. And, yon. Okay, malulungkot. Boy pa naman ako no? Boy pa ako. And then, yung able commanders will take over. Naramdaman ko kahapon nung nasa, Kaya, naramdaman ko. Kaya, hindi ko kaya yung, ng magbara-bara So, unahin ko na muna to. No, unahin ko na muna. So that, buhay tayo at pwedeng lumaban. Pero, pagka wala ako, huwag kayo masiraan ng loob. Mga kababayan, ginising ko na nga kayo Tumapak na nga kayo. Kaya tuloy-tuloy lang. You find courage not in me. You find courage among yourselves together. If you have courage as a people, no one can defeat you. As a people, the Israelites cannot be defeated ever since. They cannot be defeated. Ilang gera na dinaanan nila. This is a defeat. They are defeated as a people. And they're protected. Is the Filipino people. You stand united. You claim your people. You claim what is right, what is just, what is the freedom, the rights of the Filipino people. You claim democracy. You stand up. You fight as a people. We fight as a people. No matter what, may karamdaman na mga Pilipino na sumusuporta sa FGF. Laban lang. May mga tao na kagaya ko ngayon na masakit ang pero nagsasalita pa rin para lumabang kayo, para itaguyod ninyo ang karapatan ninyo. Hindi lang inyo, karapatan ng sambayan ng Pilipino, kahit yung mga gago, yung mga tanga, yung mga abuso,
Paglaban nyo because ang laban na to para sa kinabukasan ng taong bayan, sa kinabukasan ng Pilipino. Let us push the Philippines forward. Bring us forward so that we will have a first world country in the future, so that the future generations of Filipinos will be thankful regardless whose side you are right now. Regardless if you're a Marcos supporter or you are a Duterte supporter, what is important is you are a Filipino. Be a Filipino. You fight as a Filipino. Para naman malagay tayo sa mapa, para taas noo tayo. And the future generations of Filipinos will be happy and be thankful. Ituwid natin ito. I-reboot natin. Tapusin natin. Hindi ito makukuha ng palit lang ng leader. Hindi. Baguhin natin. AFP, PNP, nasa inyo ang bigat. Kasi kinakailangan kayo ng taong bayan. Kinakailangan kayong tumayo para sa taong bayan. Kung ayaw niyo, tatayo ang mga taong bayan, nawala kayo, mawawala kayo, papalitan kayo. Nila na wala kayong silbi, panay kayong bayaran, walang tamang pag-iingat natin, inaabusin konstitusyon, uphold the constitution. Ano yung pinagsasabi natin? You have to stand up for the Filipino people. Armed forces, PNP, you know what is right. You know what is wrong. Yung, tanggalin niyo yung mga nambisyon ng posisyon. Doon kayo sa taong bayan. Huwag niyo ako hintayin tumayo. At mga kababayan, bigyan natin ng pagkakataon ang ating AFP at PNP na mahimasmasan at makita nila. Marami dyan na alam yung tama. Marami dyan. Naghihintay lang. Kaya tayong lahat, sabay-sabay tayo. We become Filipinos. Itaguyod natin yung pagiging Pilipino natin. And we show to the world that we can chart our own destiny. We do not need any foreign power to intervene. We can stand up and correct what is wrong. We can reboot this country. We can change the system. We can put the country forward better than what it is right now because we deserve as a people. Yung mga troll dyan, mga hinayo pa kayo, damay kayo. Damay kayo sa mayayari. Okay. So, Tariray, huwag kayong malulungkot. Nagpapagaling lang ako, hindi na makuha sa ano to. Hindi na makuha na mainlab ako eh. Hindi na makuha. Na kailangan, sabi, ano daw eh. Ayusin ko raw eh. Anytime I can drop dead eh. Mahirap yun, maging gulay pa. Mahirap yung maging gulay. Mary Lane Bolivar. Good evening, Sir Capdado. Thank you. Arturo Telebno. Hi, watching from Negros Oriental. Daniel Liba, YouTube channel TV, okay, enjoy. Loretta Cabanayan. Sana di na po magurgur, signal nyo. Ayan, natauhan na yun ng gugurgur eh. Manood na lang daw siya. Marily Enero. Tariray, sis, gandang gabi sa iyo. Maganda pa si Tariray. Ramel Makairan, magandang gabi. Supremo. Hindi na ako Supremo. Nag-retire na ako. Napanood nyo na po ba ang video leak ni Romualdez at Saldico about the 350 pesos? Yes. Binigay sa AFP. Yes. Yung kanina, pinakita ko. Norlin Picache, magandang gabi. Sis Norlin, magandang gabi. Hinay lang, Supremo Puso. Thank you, Norlin. Love you. Mers, ay salamat naman. Si Norlin, ha? Teka. Norlin. Moderator, Norlin. Yan, Norlin, moderator ka na. Nisipon ako. Sinisipon. Tariray, hello, sis Merly Enero. At salamat naman at nabalik na, sabi ni Mers. Santiago, sir, paano na ang dami ng tao sa labas? Kumusta po kaya ang militar? Ewan ko. Kaya nga, sa sobrang galit ng salita ng military, apolitical, uphold the Constitution,
ano ba yan? Follow the chain of command. Endangered doon, ang taong bayan mag-decide na sinungaling ang armed forces. At pagka naisip nila na sinungaling ang armed forces, it means yung buong institusyon damay. That's why, yung sinasabi nila dati na kung maraming tao, gagalaw sila. They will withdraw support. Kumbaga sa ano, parang yun yung basa sa kanila. Tatayo yan pagka maraming tao. Now, it has come to a point na yung people power 1 and 2 dinaig ng people power global. Hindi na people power EDSA 1 and 2. Hindi na. Hindi na people power Manila. Hindi na people power Philippines. Pero tinalo pa yun. Naging people power all over the world. Never before in the history of this planet, people power Filipino style all over the world. No one can match that because not everyone is located around the world. Filipinos are located around the world. Meron sa Europe, meron sa Asia, meron sa Amerika, meron sa Pilipinas. Sabay-sabay. Boom! Happy birthday, Digong. Happy birthday, sir. Oh, yun yung nakikita ng tao. Yun yung makita ng buong mundo. So, yan ang handog. Natatandaan niyo yung pagkakaisa. Yun yung handog ng Pilipino sa buong mundo. Ayan na naman. Pero this time, the modern type ng people power is global. Not only Philippines. Global people power. AFP, PNP. You see? Global people power. Ibig sabihin, not only 1 million, not only 2 million. You're talking of millions and millions of Filipinos. Now, where is your action? Remain apolitical. Uphold the Constitution. Ay, nako. Pagka gano'n ang salita ninyo, the Filipino will believe that you are a corrupted organization. Sorry mutulo na eh. You are a corrupted organization. Therefore, pagka corrupted organization, ang next na move ng taong bayan dyan, iaano kayo? Sige, iaano kayo? Ang tag doon? I-disband ang entire AFP. Ngayon yung matitino dyan, sali kayo doon sa bago. Kuha nyo? AFP-PNP, pag umabot sa punto na walang pansin kayo sa taong bayan na global na ang people power. Dalawang beses na nangyayari. Yung una is yung dinakip si Duterte. Ngayon, birthday niya. Yung susunod yung bumalik siya. Global at pagkawala sa inyo ang tumayo na nagsabi ako, ang danger dyan, AFP leadership, PNP leadership, yung mismong mga lower ranking, yung mga tauhan, yung mga private, corporal, sergeant, master sergeant, chief master, tiniente, kapitan, kung pwede, lagyan ng opisyal, no? Yung mga sarento, tanongin nyo, sir, sama ba kayo? Kasi pagka walang opisyal, delikado, no? Delikado. Ngayon, kayong mga opisyal, wala akong pake. Kayong mga magagaling na general, wala akong pake kay Makerne. Sabihin nyo, kapitan lang ako. I don't care. I don't give a F shit. Sinasabi ko, tinutulungan ko kayo eh. Kayo, mga nasa itaas, kakagolp ninyo, hindi nyo nakikita yung nasa ilalim nyo. Salita kayong ganyan-ganyan. Hindi nyo damahin. You are there not only to follow the chain of command, you are there also to lead the people and serve the Filipino people. Yon ang mahalaga. Ngayon, kung nakita ng taong bayan, wala kayo, keme-keme kayo, may salita-salita pa kayo, hindi porke dinoble yung sweldo, ay, loyal na kami sa presidente. Ba't ngayon? Loyal kayo sa presidente ngayon. Anak ng toko. Di ba yung policy na argumento? Kaya nga, ay, nako. So, ewan ko. Dapat nga, wala na akong concern dyan kasi
Hindi na ako Supremo eh. Hindi na. Problema na ngayon yan nung mga susunod na Supremo. May lineup naman tayo eh. Si General SF. Oh. Sir, si General SF. O si Commander Bukay. Tapos si General Romy. Tapos si General Attorney. Di ba? Marami. Hanggang 20 yung lineup natin eh. Pati si Commander Kidlat naka-lineup eh. So, you accept the job as Supremo. Kung ayaw ninyo, go to the next. Go to the next. Hanggang sa merong, sige, ako na Supremo. Ganun ba? You better do good, ha? Kasi you're leading a force na eventually that will be needed by the Filipino people. Make sure that you do not be the cause of bloodshed. No? Mahirap maging Supremo. Make sure that you are not the cause of bloodshed. It's better to be the cause of change, but not of bloodshed. Tandaan nyo, ha? I have to sign off. Ilang meron, ha? Hindi, dito sa amin, FGF, Supremo, nagsasign off. James Santiago, Sir, paano na ang dami ng tao? O nga, sinabi Lumba. Carry on, you are doing good explaining why the Filipino people should exercise the sovereignty and constitutionally resides in them. Yes, kabisaduhin nyo yung preamble. Pag kami argumento, preamble. Laging ganun. It should be the next, the change of leadership o kaya the government, the new Philippines, dapat kahit sa public area, sa MRT, nandun, preamble, mababasa. Habang nakupo ka, takal-takal ng biyahe, nagte-text ng ganyan. Makita mo sa bawat pool ng MRT, train, sa LRT, sa mga bus, nandun, preamble. No? Preamble. We, the Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society. Violation number 1, a just and humane society. Shit na ba natin yung mag-droga, maging komunista, mag-abuso sa power? Hindi. Violation number 2. Sa preamble pa lang, violated lahat eh. Hanggang sa nga, ayan, basta nga. Buti na lang itong aking kasama mag-google. Sovereign Filipino people, Almighty God, walang mas mataas ang Diyos. In order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, yung hinahangad natin, promote the common good. No? Common good ba yung may Pilipinong natutulog sa kalsada? Common good ba yung Pilipino na takot na lumabas sa kalsada o umuwi dahil sa marerape o mananakawan? Common good ba yung Pilipino na nagsasaka para maghugas ng puwet ng kung sino man di niya kakilala kay Honey Ho para lang buhayin yung pamilya niya, and then pag uwi niya drug addict yung anak o na-rape yung anak o kaya yung asawa niya sumakabilang bahay. That's not the common good. The common good is a happy Filipino family, a happy citizen, accorded due process. Ano ginawa nyo kay Duterte? Hanip kayo. Violation number 3. Conserve and develop our patrimony. Conserve and develop our patrimony. Tama ba yun na yung mining laws natin mas mabigat ang kinikita ng mga dayuhan o kaya ng mga kapitalista, samantalang ikusan mo kinukuha ang barangay yun. Hindi nila natitikman yung benefit nung hinuhukay kay Gintuman yan, kay Buhangin yan, Graba, napakawalang yan ng mga batas natin. Kawawa ang Pilipino. Dapat yan yung mga nakukuwang yaman, government-owned at pakinabang ng lahat ng Pilipino. Lahat ng Pilipino. Equally shared among the Filipinos and will benefit the future generations of Filipinos. Hindi. Masyadong hindi balanse yung timbangan. Imagine, violation number 4. Di ba?
and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law. Anong ginagawa nyo kay Duterte? Anong ginagawa nyo kay Sara? Okay lang kasuhan nyo eh. Kasuhan nyo si Sara. Impeach ninyo. Putya, impeach ninyo lahat ng sarili ninyo. Mga magnanakaw kayong lahat dyan. Impeach ninyo. Malagasin nyo 125 million na sinasabi nyo ninakaw ni Inday Sara. Eh, kinlaro na nga ng ng COA eh. Eh kayo, wala ni Hani ho, panay kayong mga red flag ng COA. Hindi nyo ma-explika, bilyon-bilyon. Mga walang nga kayo, nayupa kayo, ang lalakas ng luloob ninyo, ang kakapal ng mukha ninyo, at niloloko nyo yung taong bayan. Sisirain ninyo si Inday Sara, pero yung sarili ninyo, tumatakbo kayo. Kung magsuot pa kayo ng mga ginto, magsuot kayo ng mga alas, ng mga bag, ng mga damit, meron kayo aeroplano, meron kayong jet, sports car, mga lote sa Forbes Park, bahay, mga hayop kayo. Uusigin namin kayong lahat. The Filipino people walang relo. in this God will be able to escape the wrath of the Filipino people. Hindi yung wrath, W-R-A-T-H. Hindi daga. Hindi, naka-rubber shoes lang. Inday Sara, rubber shoes. Oh, digong, bahay. Kita nyo, kundi dahil sa kagaguhan ninyo, na papasukin yung bahay, nakita ng buong mundo yung bahay ng isang dating presidente. Samantalang kayo, mga presidente ka ngayon, yung bahay mo nasa Forbes Park. Kayo, speaker, May bike ka pa sa abroad. ipay pa kayo sa abroad. Usigin namin kayo, and you better be out of this country because we will find you. Kahit saan kayo, we will find you. Kahit sino kayo, posisyon nyo sa gobyerno, we will find you because we will tap all the intelligence agencies in the world so that we will find you. Kala ninyo, tanga-tanga kami. Hindi. Intelligence kami. Lumaki kami sa Intel. Hahanapin namin kayo. Even na kahit umaba yung bigote, balbas ng isang tao hanggang sahig, hahanapin kayo. We will make sure, we promise na hanapin namin kayo. And you will face the people's wrath, the people's reckoning. Kaya magunos dili kayo, matatapang kayo, kala ninyo. Takutin nyo kami. Mga ungas kayo. Malapit na kayong matapos. Kilala ako ng Secretary of National Security. Under the rule of law and a regime of truth. Panay kasinungalingan, panay fake news. At binabaliktad nyo. Tao pa ang fake news ngayon. Kayong mga nasa, mainstream media, may kalalagyan kayo. Justice, freedom. Saan yung justice? Sinubo nyo si Digong. Anong ginawa nyo kay Kibuloy? Anong ginawa nyo kay OJC? Heartbeat pa kayo. Uusigin kayo ng taong bayan. And I will make sure of that. Nasa ospital lang ako eh. Sasabihin ko sa doktor, Dok, pwede ba punta ako Manila? Equality, love, equality. May freedom pa. Freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. Nandyan lahat eh. Kaya mga kababayan, huwag maging tanga sa sariling bansa. Huwag maging tanga at yung batas natin, yung pinaka-preamble natin, na siyang nagde-define ng gusto natin sa mga sumalaula sa ating batas, sa ating konstitusyon. Huwag kayong magpapaloko. Alamin ninyo yung ating konstitusyon kasi nandun lahat. The power of the people. Nandun lahat. And we will take back that power. Kahit sino kang presidente ka, kahit sino kang ahente ng gobyerno, sekretary ka man, military ka man, police ka man, kayo, mga police na abusado, we will take back that power and we will make sure na kayo will suffer the wrath of the Filipino people because justice is coming. True justice is coming. It's a tidal wave. You cannot prevent true justice. You cannot prevent equality coming. You cannot prevent
the full force of the law